So welcome back to my YouTube channel mga kaibike. So for today, i-share ko lang sa inyo yung Koso na speedometer, kung paano tayo mag wiring sa ating e-bike. Ito yung kanyang manual. So lahat ng ano niya, yung connector niya. So dito nyo makikita at paano mag-setting ng speedometer natin. So makikita nyo dito yung manual function niya, yung connector niya. So hanggang 20 siya. So pagdating naman dito sa mga kulay doon sa wire niya, so dito naman natin makikita yung kung para saan ba yung lahat ng mga kulay nito. So pagdating naman dito mga kaibike, yung kanyang ano niya, power niya na 12 volts. So yung Koso natin mga kaibike na speedometer natin, so 12 volts lang to. So hindi siya 72 or pataas. So 12 volts lang mga kaibike. So, pagdating naman dito, ito yung black niya, main power niya na 12 volts. So pagdating naman sa purple, ito naman yung standby power niya. So yun yung itatap natin sa ano natin, sa 12 volts. So pagdating sa negative, yung kulay green niya, so ito naman yung ground niya. So makikita nyo kulay green. So number 15 siya. So yan naman yung ground natin. So kulay green. So yung kanyang gear, yun, makikita nyo kulay pink, blue, red, green, black, yellow, red, brown, white. So yan yung gear nya pagka gusto natin pabilisin yung speed natin. So pagdating naman dito sa yellow, so yun kasama ng speed sensor nya. So ito din kasama dito yung speed sensor nya, yung kulay red. So dito nyo na makikita yan mga kaibike, yung kanyang sa wiring. Tapos yung kanyang manual na function nya doon sa may digital dyan na. So dito nyo naman siya makikita kung paano natin si-setting. So ito yung mga kaibike, yung ano, wiring nya. So makikita nyo dito. So ito yung positive nya na 12 volts. So yan, tatanggalin na natin. Tapos yung kulay green nya, so dito makikita nyo mga kaibike, yung kulay green, ito naman yung negative nya. So yung purple nya, standby power nya. So tatanggalin din natin siya. So yan, natanggal ko na mga kaibike.
Ang ibig sabihin kasi mga kaibek ng standby power niya, yung purple na to. So ito yung sa oras niya. So kahit pinatay niyo yung switch niyo sa menu, so magkakaroon pa rin siya ng kuryente. So standby power niya. So sa oras 'yon. So makikita niyo dito sa taas. So dito, yan yung sulat ng Chinese. So ito yung ano niya, yung tinatawag na standby. So magkakaroon pa rin siya ng power dahil sa oras nyo, sa oras ng speed kilometer nyo. So ngayon susubukan natin siya. So ito yung negative. So sakot natin yung negative. Tapos yung positive niya. So ito naman kulay itim. So yan. So susubukan natin. So ito yung battery ko mga ka-e-bike. So 12 volts lang siya. So ito yung negative, ito yung positive. So ang nakasaksak sa negative ko is kulay green. Tapos yung kulay itim doon naman sa positive natin. So ngayon susubukan natin siya. So yan. So gumagana siya mga ka-e-bike. So pagdating naman sa standby power natin sa ating oras, so ito naman yung purple. So bubunutin ko muna yung itim, yung positive niya. So sa positive din to mga ka-e-bike, yung purple na kulay na to. So standby power natin para sa ating oras. So dito nyo makikita yan mga ka-e-bike. So magkakaroon din siya ng power kahit patay na yung ignition switch natin. So yan. So ito yung tinatawag na standby power natin. So ito yung sa oras. So pagdating naman dito mga ka-e-bike, yung sa mga wiring natin dito, kung saan natin makukuha yung beam niya, yung high and low, yung placer niya, yung left and right, tapos yung RPM niya. So doon natin kukunin. So tatanggalin, so ikakabit ko rin itong itim na to sa positive. So yan. So yung orange, yung left niya. Tapos yung light blue, so ito naman yung right natin. So yan. Yung makikita nyo mga ka-e-bike, yung light blue, so ito naman yung right sa placer natin. Tapos yung orange doon, so ito naman yung left. So 12 volts din siya. So susubukan natin. So magtatap tayo dito ng sa positive ng wire. So susubukan natin kung gagana ba siya. So dito naman natin siya kukunin. Dito. So yung
So dito natin malalaman mga kaibek. Dito natin titingnan mamaya kung gagana siya. Orange saka yung light blue. So ito yon, light blue. So titingnan natin. So yun, gumagana siya. Gumagana yung orange niya is sa left, sa kaliwa natin na placer. So ito yung orange. So yan. So yung sa right naman yung light blue. So ito yon, ito yung light blue. So titingnan natin kung gagana. So yun, gumagana siya. Tapos yung blue natin is upper beam. So ibig sabihin ito yung pag nag-high tayo ng ilaw natin. So 12 volts din siya. So kulay blue siya. So titingnan natin sana yung kulay blue. So ito yung kulay blue. Ito, katabi ng black na may yellow. So positive din to mga kaibay. So ididikit natin. So yun, gumagana siya. Gumagana siya. So pagdating naman dito, so ngayon dito naman tayo sa gear natin. So ito naman yung gear. Yung gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, saka hanggang 6 yata to. Hanggang 5. So ito naman susubukan natin. So ang pagkakabit pala ng gear na to mga kaibike, dito naman tayo sa negative. Subukan naman natin yung sa negative. Ayun na matanggal. So ito yung negative mga kaibike. So doon tayo nagtap sa negative naman na wire. Subukan naman natin yung, so natanggal pala. So ayan. So ang gear 1 kulay pink, gear 2 blue red, tapos yung 3 green black. So dito muna tayo sa gear 1 sa kulay pink. So makikita nyo yan dito mga kaibike, yung gear nya dito sa side. So dito natin makikita yan. So yan, susubukan natin. So itatap nyo to sa negative na battery natin para malaman natin yung kung gumagana yung gear natin. So may pag nagka-clutch tayo. So ito lang yun mga kaibike. So dito naman tayo. So baybayin nyo lang to, yung pink, blue, saka yung green black. So pagdating naman doon yung yellow red, saka white brown, saka white na red. So dito tayo mag-uumpisa sa 1. Dito 1 2 3. Subukan natin yung ano niya, gear. So yan, gear 1. So makikita nyo dito. So ito yung gear 1 nya pag nagka-clutch kayo.
gear 3, gear 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 6 siya. So pagdating naman dito sa yellow, red, neutral niya. Sa neutral niya mga ka-e-bike. So may makikita kayo dito na red, yellow. So ito naman yung neutral niya. So yun. Yung nagbi-blink na yan, neutral niya. Tapos yung ito naman yung sa engine niya. Dun sa makina ng motor natin. So yung dalawang wire dito mga ka-e-bike. So ito ay makikita nyo dito. Yung black dito na may brown. Tapos yung isang kulay blue. Yung yellow na to. Yellow white. So ito naman yung sa ano natin. Yellow. Yung black yellow na to, yung magneto natin. So ito yun. Black yellow. Yung black yellow natin dito mga ka-e-bike. So ito naman yung sa magneto natin. Tapos yung white, yellow. Yellow white. Yung sa foil level natin. So ito yon, yung yellow white. So ngayon pagka nag-setting naman pala tayo mga ka-e-bike. So tapos na tayo dito sa ano niya, manual. So paano ba tayo mag-setting ng ano natin, koso. So kung itatap natin sa ating e-bike. So ilong press lang natin to. Dalawa na tong dito sa side na to. Yung K1, K2 dito. Long press. So yan. So ito na siya. Long press natin. So yan. Pag nagbago tayo, K1. Yan. Tapos pag nililipat natin dito sa kabila naman, sa pangalawa, K2 naman tayo. Yun, doon. So kung paano, so yan, yung hindi ko matandaan kung anong tawag doon sa pin na yun eh, yung positive or negative niya. So yan. So kailangan 2 lang to. 2 lang. Tapos naka-positive tayo. Yung pulse natin, so ito naman yung sa magnet natin dito. So makikita nyo kung dalawang magnet lang siya, so 2 lang yon. 2 lang natin. So yan lang, 2 lang. Pwede nyo siyang, kung tatlong magnet nyo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So hanggang 12 siya mga ka-e-bike. So ang magnet lang kasi natin is 2 lang. So ang gawin lang natin 2 lang siya. So ngayon tapos na tayo dun sa setting niya. So yung magnet niya naman susubukan natin kung gagana ba tong digital niya.
So paglagay natin ng sensor niya mga ka-e-bike, so ito yung sensor niya. So dito natin itatap. May makikita kayong dito yellow, green, saka red. So dito nyo naman itatap yan yung sensor nyo para dun sa magnetic. So ito yung magnet nya. So pagka tinutok natin to, yung magnet niya dito, so makikita nyo mga ka-e-bike, pumapalo to, nagbabago yung number niya. So ito yon. So yan. So pumapalo siya. So okay na to. So pag nagbago pala tayo ng oras mga ka-e-bike, so ang gawin natin, so yan, tapos dito rin tayo mag long press lang natin to, tapos antayin natin mag blink yun, tsaka tayo maglilipat ng oras. So yan, long press, dito ang pagbabago ng oras nya. Tapos yung sa second step nya, so sa second step nya mga ka-e-bike, long press natin to, tapos dito tayo maglilipat, tapos sa K-tone nya, so dito na naman ulit, tapos lilipat tayo ng oras ulit dito. So ngayon titingnan naman natin kung paano natin baguhin tong ano nya, kulay. So pag nagbago pala tayo mga ka-e-bike ng color nito, so long press lang tayo dito sa K2 nya. So yan. So dito naman tayo magpe-press pagka once na naglipat tayo ng kulay nito. So yan lang mga ka-e-bike. So ang kanyang RPM pala mga ka-e-bike, susubukan natin siya kung itong RPM na to gumagalaw. So mag-tap tayo dito sa positive, tap tayo ng positive, tapos itong yung kulay black na may ano niya, yun, yung black yellow niya mga ka-e-bike. So ito naman yung magneto niya, yung sa RPM niya. So sa positive tayo mga ka-e-bike magtatap. So titingnan natin kung gagana yung RPM niya. So yun. So yun mga ka-e-bike. So nakita nyo pumapalo siya. So sa positive tayo nagkabit ng para sa magneto niya. May score na ba? So yun lang mga ka-e-bike, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel sa e-bike tutorial vlog. So kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo about dito sa speed kilometer natin sa Koso. So ito yung ano niya, yung sa likod niya. Tapos ito yung mga wiring niya. So yun lang mga ka-e-bike. Salamat. Thank you. God bless you po sa inyo.